success stories ang lagi naming hatid sa inyo, kapartner ang Global Dominion with their hashtag Pwede Pala Stories. Good morning mga kapartner! Ready na kaming ma-inspire with our Pwede Pala Story today. Sino ba ang makakasama natin ngayon? Hello po, Miss A! Siyempre po, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabahagi namin ng mga inspiring hashtag Pwede Pala Success Stories dito sa Global Dominion. Of course! Kasi hashtag pwede pala tayong matuto mula sa kwento ng iba't ibang tao pagdating sa pag-unlad at pagninegosyo. Tulad na lang ng kasama ni Jenna ngayon na mula sa iba't ibang racket, hashtag pwede palang maging iba-ibang negosyo. Tama. Kaya mga ka-NG, sama-sama tayong ma-inspire sa isa na namang hashtag Pwede Pala Story namin. Jenna? Yes, Ayan, Huge, and Rod. Kasama ko nga ngayon, our very own, ang Chief People Officer ng Global Dominion, Don Matias. Good morning, Don. Good morning, Jenna. So bilang Chief People Officer, ano ang ginagawa mo? Pwede mo bang i-share sa amin? Bale, para sa akin kasi, sa bawat industriya, sa bawat kumpanya, merong tatlong P na napaka-importante. Ito ang produkto, ang proseso, at ang people. Well, yun ang aking posisyon. Ako ang Chief People Officer at ang inaalagaan ko yung pinaka-importante para sa akin sa tatlong P, yung people. Paano ka nga nagsimula dito sa Global Dominion? Bali, nakita ako ni naman Pat na Sir Jeric during lockdown, which is 2020. Nung time na yun, naghahanap ng organizational development na tao yung kumpanya. Yun yung aking niche, yun yung kalakasan ko. Bago ako napunta sa Global Dominion, nagtrabaho sa iba't ibang bansa. Bale, Global Dominion ang first local company ko. Before that, I was in Geneva, I was in the US, and I was in Malaysia. And then, naisip ko na it's about time for me to give back to the country where I was born. At ako ay pinagpala na yun, hanggang ngayon dito pa sa Global Dominion. So far, so good. And I plan to retire in this company. Buti na lang din pala, Sir Don, during pandemic nandito ka na sa amin at hindi napabayaan ang mga empleyado ng Global Dominion. Pero bago ka pumasok dito, ano-ano ang iyong mga naging racket? Well, hindi siya talaga racket eh. Naging empleyado ako ng isang kumpanya hanggang naging empleyado ako at consultant ng tatlong kumpanya. So it's more of the organizational development. It's more of HR per se. It's more of taking care of the people. And then how can a company grow with the people? So, sa aking pag-ikot sa iba't ibang bansa, doon ko nakuha yung confidence na at the end of the day, ang isang kumpanya uunlad dahil sa mga tao. Ang dami mo rin pala, Sir, na kultura na na-discover every company na pinasukan nyo. Oo. So, alam na lalo dito. Diba? It's about time, like what I said a while ago, it's about time for me to actually give back to the country where I was born. So before that, Sir Don, ano-ano pang trabaho yung napasukan mo aside from being a Chief People Officer? Well, marami akong pinagdaanan. Tulad nga ng introduction nyo sa akin, Mr. Racket ako, di ba? So, college pa lang ako, ang unang-unang alam ko naging negosyo ko. Ang may pera ako nung 1,000 pesos. Eh. Parang regalo yata sa akin yun ng Pasko. Nagustuhan ko yung balbakwa na ulam. And then, nung college ka, feeling mo ikaw si Superman, lahat kaya mong gawin. Pero at the same time, hindi ganun kalaki yung budget mo kasi dumidepende ka sa baon na binibigyan ng magulang mo. So ang ginawa ko doon, nagtayo ako ng balbakwahan sa maliit lang na corner malapit sa eskwelahan. So ang ginagawa ko noon, nagbebenta ako ng balbakwa, balbakwa, masarap yun after inuman eh. Kaya yun ang unang-unang alam ko naging negosyo ko. Pagkatapos noon, during college and even after college, ang ginawa ko, nagturo ako ng piano, nagpa-piano ako sa hotel. Tapos, nung time din na feeling ko ako si Superman, like what I've said a while ago, hindi ako umasa sa mga magulang ko, pinasok ko lahat. Naging gasoline boy ako, naging cashier ako sa mga convenience store. Hanggang sa isang araw, ayun, napasok ako sa isang kumpanya, bangko to sa US. At doon ko na-realize na hindi lang pala sa pagiging empleyado pwedeng kumita. Pwede mo bang i-share sa amin, Sir Don, ano-ano yung mga negosyo mo? Yun. So ngayon, more of within the service industry, kasama ng mga ibang partners. Service industry, meaning hotel, resort, accommodation, restaurant, pagkain. Ang meron akong baby ngayon, which is sports apparel. Nahilig ako sa golf ngayon. So, para sa akin kasi, dapat mahalin mo yung ginagawa mo eh. Yun yung mahal ko ngayon, so yun yung negosyo ko. Apart from that, may mga iba pa rin. Again, more of the service industry kasi nakafocus sa tao.
Sa dami nun, Sir Don, paano mo na-handle ang negosyo mo at ang higit 1,000 empleyado ng Global Dominion? Your work is your second home.